Naguguluhan ako. Papor! Estibor! Kapitan! Bakit sa gabing iyon papunta yung mga hal na Timoer? Sapagkat ginang, napakababaw ho ng ilog noon. Bakit ang bagal ng usad? Bakit hindi matulid? Alam mo ba kung ano lamang ang natatanging kakayahan ng mga taong lalukasa sa agham? Benzay, iyon sa lalawigan ng kwento ng Kaprensyo at isa sa ginawa ng aking kapatid. Ngunit hindi ito'y natapos sapagkat pinintasan ng mga sinasabi ng mga taong lalukasa sa agham. Iyan ang sinasabi ko. Mga taga-Fuente del Capricho. Mga taong nalubhasa sa agham. Iyan ang sinasabi ko, Padre Salve. Ngunit hindi ko sinasabing wala kayong katwiran sa mga sinasabi ko. Ang sama ay nasa lawa. Wala naman kasi matinong dawa dito sa Pilipinas eh. Bumukay ng matuwid na kanal sa bunganga ng ilog hanggang sa lubusan, ito'y maglagaslas sa ngayon. Sa pamamagitan ng nahukay na lupa, sarhan ng ilog Pasig. Sa gayong paraan, may iwasan ng pagtaas ng buhangin na siyang pinipili sa daloy. Ngunit Ginoong Simon, ang ganitong panukala ay nangangailangan ng malaking halaga at tila nagdudulot ng pagsira ng mga kababayanan. Pwes tumira! Ngunit paano ang mga salaping dapat ibabayad sa mga manggagawa? Hindi sila babayaran, gamitin ang mga bilanggo. Kung ganon, pagawain ng mga matatanda, mga kabataan, at mga bata. Sa pilitang pagawain ang buong bayan. Padalhin sila ng kanilang makakain at mga kasangkapan. Ginoong Simon, maaaring magdulot ng kaguluhan ang paraang iyan. Kaguluhan? Naghihimagsik ba ang mga taga-Ehipto? Naghihimagsik ba ang mga bilanggong Hudyo? Ginoong Simon, hindi taga-Hepto o taga-Hudyo ang iyong haharapin. Naghimagsik na noon. Maaaring maulit muli. Hindi! Ang nasabi ay nasabi. Anong silbi niyong mga prayle kung magkakaroon ng himagsikan? Pagkalaghain ng mga itik ang taga-baybay, nang sa gayon makaraan ng mabuti ang bapur-tabo. Maaari ko bang natarain ang inyong panupala? Kaunti lang ang nag-iisip sa bayang ito. Ngunit Don Custodio, kung ang lahat ay mag-aalaga ng iitik, dadami ang balot. Nako, nakakadiri. Mainam pang tabunan lamang ang mga lawa, hayaang masuyo ang mga gulod-guluran. Kamusta na ang kalagayan ni Kapitan Tiago? Si Kapitan Tiago ay ganun pa rin. Ayaw niya magpagamot kanina naman. Marami siyang mag-isa para makapaghit ng apyan. Marahil ay dahil sa susun ng Padre Edwin. Ang apyan ay iisang salot. Matagal na nilang alam ang drogang iyon. Ngunit walang nagmalabis na magpahitit maliban sa mga incheck. Balikan natin ang balak na pagtatag ng akademya para sa pagtuturo ng wikang Kastila. Itinitiyak ko sa inyo na iyon ay hindi maisasagawa. Nagkakamali po kayo. May isasagawa iyon. Sa katunayan ay hinihintay po namin ang ipinangako ni Padre Irene sa amin. Sang-ayon ako sa sinabi mo, kaibigan. Ngunit, saan kayo kukuha ng salapi? Makikipagkita nga po si Padre Sibayla sa Kapitan General nung nasa Los Baños, kaya naririto siya ngayon sa barko. Mabuti kung ganoon. Sana'y magtagumpay ang inyong plano. Handa na ho ang lahat. Mayroon na ho tayong mga guro at mayroon na po tayong mga mag-aaral. Mabuti kung ganoon. Sana'y magtagumpay ang plano. Paano? Mauna na ako sa inyo. Kamusta, Basilio? Bakasyon na ba kayo?
ang mga ginuubay, kababayan mo. Kamusta naman ang buhay mo sa lalawigan? Hindi ba kayo pamilyar doon? Paano ko malalaman kung hindi ako nagpunta roon? Nasabihan lamang ako na ang mga tao ay naghihirap kung kaya't hindi sila bumibili ng alahas. Hindi namin kailangan ng alahas sapagkat hindi namin ito kailangan. Teka. Huwag kayong magalit mga binata. Ngunit naisip ko lamang na halos lahat ng parokya ay hawak ng mga praileng Indio na kung saan ang mga praile ay namamatay para sa parokya. Siya nga pala, hali kayo, uminom tayo para sa inyong kanlurang lalawigan. Maraming salamat po. Ngunit hindi ko kami umiinom ng alak. Mali ang inyong ginagawa. Mabuti ang alak sa katawan. Sabi pa nga ni Padre Camora na ang kakulangan ng sigla ng bayang ito ay dahil sa mga naninirahang umiinom ng tubig. Mabuti ho sabihin niyo kay Padre Camora na ang pag-inom ng tubig kaysa sa alak o serbesa ay mas mainam. Marahil makikinabang ang lahat kaysa papansinin ng mga sabi-sabi. Sabihin niyo sa kanya, ang tubig na matamis ay maaari inumin. Nilulunod dito sa alak o serbesa na pinapatay ng apoy. Magandang sagot. Ngunit nangangamba ako na tanggapin ito ni Padre Camora bilang isang biro at tanungin ako kung kailan nagiging singaw ang tubig at kailan ito nagiging dagat. Kapag pinainitan ng apoy ang tubig, magiging singaw ito. Hindi, Senyor Simon. Mas mabuti pang sipiin ang tula na isinulat ng aking kaibigan na isigani na tayo ay tubig at ikaw ay apoy anyo. Sapagkat nais mo ito, sa gayon hayaan natin ito. Tayo ay namuhay na magkasama at ang apoy ay kailan hindi tayo magtatagpo. Ngunit ipagbuklod na marunong sa siyensya sa pagpupuluan ng maalab na sinapupunan ng walang galit, walang dahas. Tayo ay umanyong singaw ang ikalimang elemento, pagsulong buhay, liwanag at pagkilos. Pangarap? Ang makina nga ay halos magkabanggaan. Samantala, kukunin ko muna ang serbesa. Ano nangyari sa'yo? Kakaibang taong iyon. Nakadarama ako sa kanya ng pangingilabot o halos takot. Sinipo na kita kanina. Hindi mo ako pinapansin. Hindi mo ba alam na ang taong iyon ay tinatawag na kayong maging kardinal, ha? Ano? Kayong mangging kardinal? Oo. O kaya naman ay itim na kaanyuan. O kaya naman ay itim na kabunyan, kung gusto mo. Ha? Hindi ko maintindihan. O sige, ganito yan. Si Richelle ay may tagapayo ng Liboy. At ang senyor na iyon ay may tagapayong si Kapitan General. Ano? Talaga? Totoo ba ang iyong sinabi? Gaya nga ng sabi ko, na kapag nakikipag-usap siya, ay pinupuli siya. Ngunit kapag namang umaalis siya, ay pinagsasabihan siya ng masama. Binibintitahan pa rin ba si Kapitan Tiago? Mula nang dumating siya, ay tinuturing na siyang tiyak na karibal ng mana. Alam ko nakikipagkita siya kay Kapitan General para sa kanyang akademyang wikang Kastila. Pinapatawag ko kayo na iyong tiyuhin na si Padre Florentino. Masamang panahon! Masamang panahon! Hindi naman! Huwag ninyong sabihin yan. Sa Hong Kong, na isasagawa ninyo ng maayos ang inyong mga gawain. Nakapagpapatayo pa nga kayo ng gusali, doon yun! Tingnan ninyo, hindi yun nakikita ang aking mga gastusin. Ang mga nanungupahan sa Bienes ay nag-uumpisa ng magreklamo. Ha ha ha! Huwag na! Tama na ang pagdaing. Kundi ay mananangis ako. Nagsisimula nang dumaing ang mga Indyo. Tingnan ninyo. Nais nilang banggitin ko ang halaga na itinakda ng Arsobispo.
nang sa gayon ay tumaas ang presyo ng mga bilihin. Saan kayo nanggaling? Hindi nyo naabutan ang pinakamagandang bahagi ng biyahe. Nakakita na ako ng ilog at tanawin. Kung kaya't interesado lamang ako sa mga bagay na nagbibigay ng alamat. Mga alamat? Mayaman ang ilog Pasig yan. Kung alamat na malapad na bato, ito ay patungkol sa isang bato na sinasabing sagrado dahil tahanan daw ito ng mga espiritu. Pero nawala rin ang paniniwala ng banal na bato kaya ginawa itong kanlungan ng mga tulisan at bandito. Mula sa pukpok na bato, madali nilang maharang ang mga dumadaan. Lumipas ang panahon, napatuloy ang kwento tungkol sa mga tumataob na bangka. Mayroon pang ibang alamat tulad ng alamat ni Doña Jeronima. Diba, Padre Florentino? Maaari mo bang ilahad sa amin? Naku, wag na. Alam na yan ng buong mundo. Paumanhin, ngunit hindi ko alam ang alamat na iyon. Sige na nga. Dati raw, may isang estudyante na nangakong magpakasal sa isang dalaga sa kanilang nayo. Ngunit, nakalimutan niya ito. Dahil sa tapat ng dalaga ay hinintay niya ang lalaki. Ngunit, lumipas ang panahon ay inaksaya ng babae ang kanyang kabataan sa paghihintay. Anong nangyari sa lalaking nangako sa kanya? Ayun, nabalitaan na lang ng dalaga na naging arsobispo na ang kanyang minamahal. Dahil dito, nagdamit ng panlalaki ang babae upang hanapin ang kanyang minamahal. Nagpakilala siya dito upang tuparin ang kanyang mga pangako, ngunit imposible nang mangyari. At nagpatayo ang lalaki ng isang kuweba kung saan doon naninirahan ang babae. Sa kuwebang namatay, doon din inilibing si Doña Jeronima. Ayon sa kwento, dahil sa sobrang kabataan ni Doña Jeronima, kailangan niya itakilig ang kanyang sarili upang makalusot sa kuweba. At tinagurian din si Doña Jeronima bilang inkantarya dahil sa pagtatapon ng ilak at dito. Aba, magandang alamat yan ah. Gagawa ako ng artikulo tungkol dyan. Oh, di ba? Anong masasabi niyo, Padre Salve? Sa tingin niyo, tama ba na bigyan ng arsobispo ang babae ng kuweba? Hindi ba't mas mabuti na sa Biitario na lang siya dinala? Halimbawa, sa Santa Clara. Dahil hindi isang asal Maginoo ang pagbibigay ng isang kuweba sa isang taong binigo ng pag-asa. Mas marangal na sa Biitario ng Santa Clara siya dinala. Anong masasabi mo? Hindi ko maaaring musdahan ang inaso ng arsobispo. Ngunit kayo na panrelihiyong gobernador ng simbahan na siyang tumatayong sa lugar ng arsobispo, ano ang maaari niyong ginawa kung nangyari sa iyon? Action! Ano ang maaari niyong ginawa kung nangyari sa inyo yun? Walang katumbas ang sakit ng pagmumulay. Ngunit dahil mga alamat ang pinag-uusapan natin, huwag nating kalimutan ang himala ni San Nicolas. Inukwento ko ito kay Simon na maaaring hindi ko alam. Sige nga, ikwento niyo. Dati, ang ilog ay puno ng buhayang sobrang laki na nagpapataob ng mga bangka sa pamamagitan ng pagpalog ng kanilang buntot. Isang araw may taksil na incheck na maging Kristiyano. Ang dumaan sa simbahan, ngunit may nagpakita sa kanyang demonyo na nalagay niyong buhaya at tinaot ang kanyang bangka upang lamunin siya at dalhin sa impyerno. Inspirado marahil ng Diyos ay in-check sa mga oras na iyon. Kaya't humingi siya ng tulong kay San Nicolas at sa isang iglap ay naging bato ang buhaya. Sinasabi naman nakakatanda na sa panahon nila ay madaling makilala ang halimaw sa mga nakasabong na piraso ng bato na naiwan doon. Ako mismo ay nakakasiguro sa inyo na kayo ito pa rin makilala ang malinaw ang puno ng buwaya at kung tingnan iyon, napakalaki ng halimaw. Manghang-manghang alamat. Napakagandang batayan para sa isang artikulo. Ang mga katangian ng halimaw, ang tubig sa ilog, ang mga palumpong ng damo, may rahil sa paksa ng pag-aaral ng relihiyon. Kakatawan ng inchik na nakahingi ng tulong. Tungkol sa dalawang mahalagang bagay, dalawang katanungan ang maaari niyong isama sa inyong artikulo. Una,
Ano ang maaaring mangyari sa demonyo pagkakita nito sa sariling nakakulong sa isang bato? Tumakas ba siya dito? O nanatili ba siya doon? At ikalawa, maaaring ang mga pinatigas na hayop na aking nakita sa mga museo sa Europa ay biktima ng makalumang santo. Sinong nakakaalam? Sinong nakakaalam? Total, ang pinag-uusapan natin ay tungkol sa among kaalamat. Tayo ay pumasok na sa lawa. Mga pangalang kapitan, alam niyo ba kung saan bahagi ng lawa pinatay ang nangangalang Ibarra? Navarra? O Ibarra? Ay, oo! Saan, Kapitan? Maaari bang may naiwang bakas sa katubigan? Tumingin kayo roon. Ayon sa naghanda ng pagtugis, nang magpantanto ni Ibarra na napapalibutan na siya ng mga gwardya ay tumalon siya mula sa bangka na malapit sa kinabukasan. Pagkatapos ay lumangoy siya sa distansyang mahigit sa 2 milya. Pinaulanan siya ng mga bala tuwing aangat ang ulo sa paghinga. Sa mas malayo pa ay nawala na ito sa paningin ng mga magtutugis at sa kaunting pang distansya. Malapit sa baybayin, nakita nila ang tubig na nagkukulay dugo na. Ngayon ay eksaktong 13 taon nang makalipas ng maganap yun. At ang bangkay niya, kasama na kanyang ama. Di ba isa siyang filibustero? Isang rebelde? Di ba, Padre Salve? Iyan ay walang kwentang libing, hindi ba, Padre Camora? Lagi kong napapatunayan, yung mga rebelde ang siyang hindi nagbabayad ng marangyang libing. Anong problema sa inyo, Simon? Nakakaramdam pa ba ng pagkahilo? Kung ganon, hayaan niyong sabihin ko sa inyo, hindi ba tinatawag mo itong isang patak ng tubig lamang? Nagkakamali kayo sapagkat ang lawang ito ay mas malaki pa sa anumang lawa sa Sueza at sa pinagsama-samang lawa sa Europa. Nakakita na ako ng datihang manlalakbay na sumama sa pakiramdam dito. Tay, dahil sa aking pagsisikap ay malapit na nating maabot ang ating mga pangarap. Ay, sa wakas! Tama ka, anak! Kung may tiyaga, may nilaga. Ika nga, magpapatuloy ka lang sa iyong adikain at huwag susuko. Sayang nga lang at wala na ang aking mag-ina upang saksihan ang natatamasa nating tagumpay. Hoy anak, huwag mong masyadong isipin ang pagkamatay ni Lucia at ang iyong asawa. Ang mahalaga, nandito pa kami ni Tano at ni Huli para sa iyo. Maraming salamat, Ama. Sandali, dumating kanina ang relihiyoso at sinabi na pagmamay-ari daw nila ang lupaing ito. Ganun ba? Ano ang napagkasunduan ninyo? Napagkasunduan namin, magbabayad ako ng 20 piso o 30 piso taon-taon bilang upa natin sa kanilang lupain. Hay nako! Pagpasensyahan mo na lang dahil kung kakalabanin mo sila sa korte ay malaki ang magagastos mo. Isipin mo na lang na natalo ka sa sugal ang 30 piso mo kaya ay nahulog sa tubig at nalunod ng buhaya. Ah! Sumusobra na talaga mga praling iyan! O anak, ano ba ang nangyari? Paano? Iyang mga praling iyan. Nais nila akong pagbayarin na 50 piso taon-taon, imbis na 30 piso na siyang napagkasunduan. Sumusobra na talaga sila. Magpasensya ka pa. Isipin mo na lang na dumating ang mga kamag-anak ng buhaya. Ngunit, paano na ako makakapag-aral sa Maynila? Kailan ako makakabili ng magandang damit? Hayaan mo. Sa susunod na taon, makakasuot ka rin ng mga hahabang bestida at makapag-aral pa sa Maynila tulad ng ibang kababaihan. Hindi maaari. Kailangan gumawa ko ng paraan. Hindi sapat na magkamot lamang ako ng ulo. Ngunit paano ko mababayaran ang 20 piso na hinihingi nila sa akin? Anak, gaya na magpasensya ka. Hanggat kaya mo, huwag kang sumuko ng basta-basta.
Pero itay, kukunin nila lahat ng meron tayo kapag hindi ako makapagbayad at ayokong masayang lang ang pinaghirapan natin sa loob ng ilang taon. Ano na ang balak mong gawin? Magre-rebelde ako. Hindi ako magbabayad ng 1 sentimo at isusuko ko lamang ang lupay ito sa sinumang magdidilig ng sarili niyang dugo rito. Anak, maghunos-dili ka. Iyan na huwag mong gagawin. Tandaan mo, ang sinumang nanalo sa korte ay naiiwang hubad. Ipinanganak tayong walang sapnot sa katawan, itay. At kapag tayo'y mamatay, babalik tayo sa pagiging abo. Kung araw-araw ay maglilimos ako sa isang pulubi upang hindi niya ako gambalain, sino magsasabi sa akin na patuloy kong limusan ang pulubing gayi inaabuso na niya ang aking kabaitan? Anak, hindi ka ba nababahala sa sitwasyon mo? Maging ang gobernador ay kinausap ka na, ngunit hindi ka natatakot o nagpapaapekto man lang. Walang sino man ang magkapagpipigil sa akin. Hindi ko isusuko ang lupang iyon, maliban lamang kung may hihigit sa sakripisyo ko sa pagpapalago ng lupang iyon. Tano! Itay! Anong gagawin natin? Hindi ko alam. Kailangan kong magbayad sa abogado. Kapag nanalo ako, alam ko kung paano siya mababawi muli. Kapag natalo ako, hindi ko na rin siya kakailanganin pa. Ay, naku anak! Ano ba ang laban ng itak sa mga armas ng tulisan? Kailangan kong protektahan ang lupang binungkal ko at bawat tubo na makikita umaspong sa lupain na iyon ay katumbas ng buti ng asawa ko. Ano po ang gagawin natin, Lolo? Natatakot po ako para kay Itay. Sa tingin ko ay kailangan nating maghingi ng tulong sa Gobernador Silio, sa hukom, sa ekstribador at sa tenyente ng Guardia Civil kung maaari. Ibenta mo ang mga natitira sa iyo. Sadyang napakalupit ng tadhana para sa atin. Paano kung hindi sapat ito para ipambayad sa mga tulisan? Maaari nang matapos ang panungitan 2 araw. Kung hindi, pupugutan nila si Itay. Hayaan mo, iha. Huwag kang mawala ng pag-asa. Nagtungo si Huli sa bahay ni Hermana Bali. Sa tingin ko, Julie, isang lamon na lamang ang iyong buhay sa halagang 25 piso at ibayad ito kapag nanalo na sa kaso. Ngunit hindi ko po ito maaaring gawin. Ito na lang po ang natitirang pag-aari namin. Balitaan ko ang iyong sinapit. Papautangin kita ng pera ngunit sa isang kondisyon. Maraming salamat po. Gagawin ko po ang lahat para sa aking ama. Manilbihan ka bilang isang katulong sa akin. Na walang sumusunod sa akin. Sige po. Gagawin ko ang lahat. Galing! Bukas ng umaga ay maaari ka nang magsimula. Maliwanag ba? Opo, maraming salamat po. Dapat ko rin siguro kalimutan si Basilio. Sapagkat ang isang tao may mataas na pinag-aralan tulad niya ay malabo nang tuparin ang pangakong kasal sa isang babaeng katulong lang. Malapit na akong umalis. Kaya dapat kong ipaghanda at ipagtimpla ng salamat ang lolo. Hindi ko na maaaring mahalin si Basilio dahil malalaman niya hinayaan kong magdusa kaysa ibenta ang lakit niya. Paalam, mahal ko. Paano po, Lolo? Maya-maya po ay aalis na ako. Apo, ay ingatan mo ang sarili mo. Lagi mong tatandaan, mahal na mahal kita. Opo, Lolo. Maraming salamat.
Dapat mong siguraduhin na walang sumusunod sa akin para sa aking kaligtasan. Sa wakas, nakarating rin ako. Matapos kong baktasin ang burol at ang ilog, nakarating rin ako, aking ina. Makakapiling ko rin kayo, aking ina. Sinamantala ko ang panahon na makasama kayo sapagkat bukas ay pupunta ako sa bahay ni Kabesang Tales. Ngunit ina, namimiss ko kayo ni Crispin. 13 taon na rin simula nung nahiwalay kayo sa akin. Ina. 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 Marami na akong nakitang mga bangkay at mga taong nag-aagaw buhay. Hindi dapat ako matakot. Ngunit, pabalita rin ng gubat na ito ay may kakaiba. Teka. Ang taong iyon ay ang mag-aalahas na si Senyor Simon. Hindi ako maaari magkamali. Ang lalaking iyon, ang humukay ng libingan ng aking ina. 13 taon na ang nakakalipas. Nawala ang kanyang salamin. Nag-iba ang kanyang anyo. Ngunit alam kong siya yun. Pero naguguluhan ako. Kasabay ni isang herong iting ay ang pagkamatay ni Ibarra. Papaano? Nais kong tuklasin ang misteryong bumabalot sa estrangerong iyon. Pero natatakot ako. Maaari ko ba kayong tulungan, Ginoo? 13 taon na ang nakakalipas nung gawin niyo ang pagsisiribusyo. Alam kong kayo ang naglibing at hulukay ng libingan para sa aking ina. Naaalala pa ninyo. Kaya nais ko ibalik ang serbisyo na ibinigay sa akin. Kung ito ay yung pahihintulutan at ibigay. Kung ito ay yung pahihintulutan. Kung sana iyong tutubutan na kayo'y tulungan ko at iserbisyuhan kayo. Sino ba ako sa tingin mo? Sa tingin ko, kayo ay napakadakilang tao. Isang patay na inakala ng maraming tao, maliban sa akin. Basilio, ikaw ngayon ay nagmamay-ari ng isang liihim na maaring magdala sa akin sa kapamakan. At ngayong nadiskubre mo na ang isa
na kapag mailantad ito ay siyang sisira sa aking plano. At kung sakaling magbigay ito, anumang gawin ninyo, pinakamainam na sa inyo ay maging kabilang sa mga bansang naghihimagsik at nagpatupad ng digmaan. Bakit pa kayo naghahangad na matuto ng wikang Kastila? Higit sa 40 wika, walang duda, lalong titindi at hindi pagkakunawaan. Sa kabaliktaran, ang pagkakaroon ng kaalaman sa wikang Kastila ay maaaring makapag-isa sa ating gobyerno na siya namang magbubuklod sa buong kapuluan. Malaking pagkakamali, hinayaan ninyong madala kayo ng mga sarili sa matatamis na salita nang hindi pinag-aaralan ang mga bagay para siyasatin ang masamang epekto na nakukuha ninyo sa ganyan. Nakita ko ang simula ng mga makastilang grupo. Ito ay nagdurusa. Ako na... mali. Sige, action! Nagdusa ako ng buong magdamag. Nabahala ako dahil may mga grupong kabataan na may kakaibang talino at kakayahan. Subalit naniwala na gumawa sila ng tama. Subalit ginawa nila ang pagkalaban sa kanilang bansa. Action! Kung tumanggi silang ituro ang kanilang wika, palaguin ninyo ang inyong ipakilala sa marami kaysa hangaring maging isa lamang na lalawigan ng Espanya ang bansa. Ginoo, napakalaki ng karangalan na ibinigay ninyo sa akin sa pamamagitan ng pagsasabi sa akin ng inyong mga plano. Kaya't ibig kong magtapat at sabihin sa inyo na ang gusto ninyo sa akin ay higit pa sa aking kalakasan. Wala sa loob ko ang paghihiganti, sapagkat hindi ito ang makapagbabalik ng kahit hibla ng buhok ng aking ina o ngiti sa labi ng aking kapatid. Takang kaawa-awang nilalang. Dalaga ka na, subalit hindi mo pa rin alam ang tamang pagdarasal. Mabuti na lamang at sa akin kang poder napunta dahil maliligtas ka sa pagkasunog ng walang hanggang apoy. Siguro binigyan ng pamilya mo ng problemang matitindi upang mailapit kita sa Panginoon. Basahin mo na 50 beses ang libro ni Tandang Basyo, makunat, makatatanggap ka ng indulgensya. Sinasabi ko sa'yo. Diyos ko! Sus Mariusa! Ang babaeng iyo na hindi man lamang alam ang tamang paraan ng pagdarasal. 50 ulit ko na siyang pinabasa ng akda ni Tandang Basyo, makunat. Ngunit ni isa ay hindi man lamang tumatak sa kanyang isipan. Sino? Sino ang iyong tinutukoy, aking kapanani? Sino pa? Di ang dalaga si Julie. Pagkaganda-ganda nang biglang lumabas sa kabuti ng itinanim ng tikbalang. Hay nako, dapat siyang kaawaan. Sa palagay ko, ibinigay siya sa akin ng Panginoon upang maging hamon sa akin at upang mailapit siya sa Kanya. Mahal na Ginoo, kung pahihintulutan niyo, nais ko sanang magpalipas ng araw sa tahanan niyo, pagkat napansin ko na komportable ako rito at isa itong magandang lugar para sa aking pakikipagkalakaran. Isa pong karangalan ang makasama ang tulad ninyo, kahit sa panandaliang panahon lamang dito sa aming tahanan. Maaari po kayong manatili rito hanggang sa gusto ninyo. Salamat, mahal na Ginoo. Subalit, matanong ko lang, sapat ba ang aking revolver para maprotektahan ang aking sarili? Pagkat nalaman ko, ang mga tulisan ay nagkalat dito. Mayroon silang mga armas na kayang pumutok ng malayuan. Ang revolver na ito ay hindi pang malapitan. Tingnan nyo. 2 metro ang layo noon. Ngayon, sabihin nyo sa akin, sapat na ba ito? Talagang napakabait sa akin ni Tadhana. Siniswerte talaga ako. Diyos ko! Daig ko pa ang ninakawan. Akala nyo yata'y namumulot ako ng pera.
Gusto ba ninyong palitan si Padre Camora, Ginoong Simon? Maaari ninyong may tayo ang mga diamante. Walang may kailangan sa akin gayon. Maitataya ng General kung ano ang kanyang nais. Ngunit kaming mga pari lamang, Itataya ninyo ang inyong kawang gawa, mga dalangin at kabaitan. Gawin nating mas mainam ang larong ito. Ikaw, Padre Sibayla, 5 araw kakalimutan ninyong pagkakawang gawa at karalitaan. Padre Irene, ikaw ay kakalimutan ng kalinisan ng ugali at ang pagkamaunawain sa iba at iba pa. At sa inyo naman, mga kapitan, ang pag-uutos ng pagbabaril ng isang bihag habang pinaghahatid-hatiran. ngunit Ginoong Simon, ano ang mapapala ninyo sa mga panalo ng kabaitan sa bunganga? At mga buhay na tao, at pagtatapon, at mga pagpatay. Marami, sawang-sawa na akong makarinig ng mga kabutihan at hangad nito'y lahat na nagkakalat sa daigdig, mailagay sa isang sako upang itapon sa dagat, lilipunin ang mga masasama at linisin ang bayan. Kukikita ang ikay may galit at buot sa mga tulisan, di po ba? Sa mga tulisang bundok, ang sama kundi nandito sa bayan at mga lungsod. Hindi ba may nagpanungkalang gawing paaralan ang mga sabungan? Ngunit ito'y tinutulan at ito'y binayaran ng 400 at 50,000 piso. Tama na ang biruan! Mawalang galang kapitan, ang gurong tiyahin ay humihingi ng maayos na paaralan. Nagsadya ako rito para humiling sa kapitan na tulungan ang babaeng 3 beses nang pabalik-balik dito. Kawawa naman. Sige, ibigay ang pangangailangan ng paaralan. Padalhan ng kalatal ang namumuno sa kwartel upang ang kanyang nuno ay palayain. Hindi na nila masasabing tayo po'y hindi marunong maawa. Di mo walang eleksyon ano? Tamad? Napakaantukin mo naman? Salamin ang tawag sa anumang makinis na ibabaw na ginawa upang makita ang anumang iharap dito. Ang salamin ay ang ibabaw. Hindi mahalaga kung ano ang nasa ilalim nito dahil ang anuman nasa ilalim dito makakaapekto sa ibabaw, kaya masasabi nating ang pag-ibabaw ay nasa salamin. Sumasang-ayon ka ba o hindi? Action! Sumasang-ayon ako, Padre. Mainam kung sa gayon. Ikaw, Juanito, sumasang-ayon ka ba? Hindi ako sumasang-ayon, Padre. Sabi mo? Hindi ako sumasang-ayon. Ikaw, Ganoong Multo? Tumayo ka at lumagot. Kung ang salaming metal ay gawa sa tanso o iba pang metal, tama o hindi? Kung sinabi iyan ng aklat, Padre. Mas mainam ang tawag sa iyong plasidong bulura. 15 araw na liban, isa na lamang at magbabakasyon ka na. Ngunit, Padre, 4 na araw pa lang akong lumiban. Sa tuwing liliban ka ng isang araw, 5 kang katumbas? Ilang ba ang 5 makalima? 15 po. Kapag ikaw ay lumiban na naman ng ilang beses pa, mamarkahan pa kita ng isang guhit dahil hindi mo alam ang leksyon ngayon. Alisin niyo na lahat ang marka ko sa araw na ito. Aba? At bakit? Hindi ko maintindihan. Bakit yung mga taong lumiliban sa klase nagagawa pa rin magulat? Hindi ba pwedeng liliban sa klase ngunit alam ang leksyon? Sige, guhitan mo hanggat gusto mo. Sobrang ganda talaga. Kamukha ni Benzel ang isang ito, oh. Sino naman ang kamukha ng lalawang ito?
Aba, hindi mo pa ba nababasa ang La Prensa Filipina? Ito ang kasangkapang ginagamit ng mga matatandang babae at tinatawag na prensa. Ang mga Indio ay meron ring kakayahan sa paglililok. Tingnan mo ang isang iyan. Iyan si Quiroga. Ngunit kung pakakatingnan mong mabuti, ay kamukhang kamukha ni Padre Irene. At ang mga iyan ay inig yung Ingles ay kawali ni Simon. Nasaan na nga ba si Simon? Potres, natatakot atang pagbayarin ng palabras ni Mr. Leeds. Napakakuripot. Hoy kayo! Pumasok kayo sa aking tanghalan at iyong matutunghayan ang ulong nagsasalita ng pawang katotohanan. Teka! Pwede ko ba itong ilathalain? Nasaan ang salamin? May nawala po ba kayo, Ginoo? Bueno, magsiupo na po ang lahat. Ito ay galing sa Ehipto. Natagpuan ko ito sa Pyramid ni Khufu. Ito ay may lamang abo at isang pirasong papel na kapag binabasa ay mabubuhay ang mga elfenghe. Amoy bangkay! Amoy 40 taon! Amoy simbahan! Mga Ginoo, sa isang salita lamang ay bubuhayin ko ang abo. Esfenghe, ipakilala mo ang iyong sarili. Ako si Imutis, pinanganak sa panahon ni Amasis. Galing ako sa paglalakbay sa Gresya, Alseria at Persya. Sa pagdaan ko sa Babylonia, ay nakatuklas ako ng isang lihim. Sa takot nila na maibunyag ko ang kanilang lihim, ay kinasangkupan nila ang banal na batang saserdote. Paano ka pinahamak ng batang saserdote? Umiibig ako sa anak ng isang saserdote. Ako! Humanda siya! Oy, Simon! Nagulat ako makita ka rito. Ano ang iyong pakay? Nagpunta ako rito upang singilin ka sa iyong utang sa akin na 9,000 piso. Nalulugi na ako. Hindi ko ito mababayaran. Pasensya na. Ganun, ganito na lamang. Babawasan ko ng 2,000 piso ang utang mo sa akin kung papayag ka na itago sa iyong bodega ang mga armas na dumating. Ha? Huwag kang mangamba sapagkat ang mga armas na dumating ay unti-unting inilipat sa mga bahay, lalakad sa mga maipit upang kumita. Sige na. Oh, bakit nandito ka na? Hindi ba't may klase ka pa? Hindi na ako papasok. Masyado nila akong minaliit at pinahiya sa klase. Ngunit, pinangako ko sa iyong ama na ikaw ay aalagaan ko, papag-aralin, at gagawing abogado. Katakot-takot. Ang hirap ko at pagtitiis ko makapag-aral ka lamang. Ano na lamang ang mukhang ihaharap ko kung mabigo ko siya? Kung sakaling magkita na kami sa kabilang buhay. Lalabas muna ako saglit. Mas nanaisin ko pang tumalon sa tulay o kaya'y manulisan kaysa bumalik sa pamantasan. Nais kong mabuhay ng malaya. Ginoong Simon, nais kong mangutang ng bagpuro sa iyo. Para ano? Sige, samahan mo muna ako sa Akdang Iris. Nariyan na ba ang mga pulbura? Nasa bayong na po. Hinihintay ko pa ang mga bumbong. At ang mga bomba? Nakahanda na ho ang lahat. Mabuti. Ngayong gabi ay makikipag-usap kayo sa Tiniente at Cabo. Pagkatapos ay magpapatuloy kayo sa inyong lakad. Makakakita kayo ng isang taong namamangka at sasabihin niyong kabisang at sasabihin niya talis. Wala tayong dapat aksayahin na panahon. May bago hubang mangyayari? Meron. Mangyayari sa darating na linggo. Subalit, hindi pa handa ang mga distrito.
Akala ko'y hihintayin pa hanggang 40. Hindi na kailangan. Pagkat kung ipinagpaliban pa natin, marahil patay na si Maria Clara. Sandali na lamang at magkikita na tayo. Himagsikan ang naglayo sa iyo sa akin. Himagsikan din ang maglalapit sa atin. Kay raming mga tao. Ang hudyat ay isang putok. Huwag kayong mabahala. Ang general ang may utos niyan. Ngunit hindi niyo masasabi. Kapag sinunod niyo ang aking utos, tiyak na tataas ang iyong tungkulin. Ano ho? Kaawa-awang Basilio. Wala akong magawa sa kinahihinatnan niya ngayon. Isama nang namatay pala si Kapitan Tiago. Walang mangyayaring himala. Kung iiyak ka lamang dyan, Julie. Ngunit, iisang paraan na lamang po ang alam ko. Kahit kanino tayo humingi ng tulong, kay Padre Camorra pa rin ako itinaturong lumapit. E di subukan natin. Hindi ka naman siguro pagnanasaan nun, dahil sasamahan naman kita. Ngunit natatakot po ako. Hindi kaya ng aking budhi ang kapalit na kanyang hinihingi ni Padre Camorra. E di hahayaan mo na lamang na mamatay ng tuluyan si Basilio? Julie, nasa huli ang pagsisisi. Sige po, halika na po. Si Padre Camorra ay linisan ang lugar ng Tiani at nagtuloy sa Maynila. Tungkol naman sa mga bilanggo, ang unang nakalaya ay si Macaraig at ang huli ay si Isagani. Tanging si Basilio lamang ang hindi nakalaya. Patawarin niyo po ako sa aking sasabihin, kamahalan. Ang binatang si Basilio, ayon sa nasabi, ay nag-aaral ng medisina at ang lahat ng guro niya ay pumumuro sa kanya kung hindi siya papalayain. Masigaw ang lahat dahil sa taong ito, siya ay magtatapos. Sa palagay ko'y makakabuti kung patuloy siyang mapiit. Ngunit sa palagay ko'y ang binatang iyon ay walang kinalaman. Magsabing tunay kung parurusahan siya. Madalas na kailangang ipailalim ang ikabubuti ng isa sa ikakabuti ng marami. Higit pa riyan ang ginagawa ko sapagkat nagpapanatili ko ang nanganganib sa batas ng kapangyarihan. Dahil sa ginawa ko na isaayos ang mga kamahan ng ngiting pinuno at ng iba. Ngunit paano ang bayan? Anong mayroon sa akin ng bayan? Utang ko ba sa kanya ang aking katungkulan? Siya ba ang humirang sa akin? Hindi nga kayo hinirang ng bayang Pilipino, kaya dapat ninyong pagpakitaan ng mabuti ang mga Pilipino, sapagkat nang pumarito kayo'y ipinangako ninyo ang makatarungang pamamahala. Hindi ko pinipilit na makihati ang sino man sa aking pananagutan. Hindi nga po, ang inyong kamahalan ay hindi namimilit sa kaniyang pananagutan. Matagal na panahon na din ang aking pagsawalang kibo. Ayokong mahiwalay ang Pilipinas. Ang 8 milyong mamamayang masunurin at matiis na namumuhay sa walang pag-asa at kabiguan, ayaw ko ring dumisan ang aking mga kamay. Sa pamamagitan ng di makataong pagsasamantala sa kanila, pinangakuan nila ang mga pulong ito. Ngayon pinaglalaruan natin ang buhay at kalayaan ng kanyang mamamayan. Pinangakuan sila ng liwanag, ngunit binubulag natin. Pagkat natatakot kayong makita nila ang ating kalaswaan. Kung ang mga bagay-bagay ay di bubuti, ay maghihimagsik sila balang araw. Kapag nagkaganon, papanig sa kanila ang marangal na tao. Julie! Huwag mong gawin iyan! Julie! Huwag mong gawin iyan, Julie! Kawawa naman ang sinapit ng aking kaibigang si Isagani. Marahil,
Kung hindi ako nakulong, ay kasal na din kami ni Julie. At ganap na akong magagamot. Sa wakas, ay kakasal na ang aking anak sa magandang tagapagmanang Gomez. Salamat na lamang sa salapi ipahihiram sa akin ni Simon. At nagawa kong bilhin sa kalahating halaga ang bahay na ito ni Kapitan Tiago. Magandang gabi. Pasok kayo. Tuloy. Tuloy po. Nagsidatingan na ang mga bisita ni Don Mateo. Nariyan na ang Kapitan Hiliran. Ang mga pari. Naku, kawawa naman tong mga taong walang kasalanan. Madadamay sila. Pero teka, pakialam ko kung makasama sila dun sa mga makasalanan. Malaki ang utang ko dun sa mga taong tumulong sa paglibing ng aking ina. Nagpakabuti ako. Pero anong ginawa nila sa akin? Hayaan mong madamay silang lahat. Pero maraming madadamay. Gulong-gulo na ako. Nalilito na ako. Teka, si Isagani iyon. Si Isagani iyon. Anong ginagawa mo dito? Tara na! Umalis na tayo! Ano ba ang nangyari? Nais ko lang makita si Paulita. Dahil bukas, iba na. Wala na kami. May sasabog. Ayan, maraming mamamatay. Ano bang pinagsasabi mo? Kita mo ba ang lamparang yun? Sasabog yun. Kaya tara na. Maraming mamamatay. Si Paulita! Si Paulita! Isagani, tara na! Basta na. Dahil bukas, wala na kami ni Paulita. Sasabog. Ang lampara. Simon, bakit ka uminom ng lason? Hahanap ako ng lunas, maghintay ka. Huwag na kayong mag-aksaya ng panahon. Mamamatay akong dala ang aking lihim. Wala na ito, Padre. Mawawala din ang lahat pagkaraan ng ilang sandali. Anumang oras ay tatalag ang lason sa aking katawan. Huwag kayong matakot. Malalim na ang gabi. Nais ko ilad sa inyo ang aking lihim. Maaari mo bang sabihin sa akin kung totoong may Diyos? Kahit saan tayo nagtungo, nariyan ang Diyos. Padre, ayokong mamatay ng may dalang kasamaan. Ako, si Crisostomo Ibarra, na malaon ng ipinapalagay na patay. Noong araw pagkatapos kong mag-aral sa Europa,
ay umuwi ako rito upang pakasalan ang babaeng iniibig ko, si Maria Clara. Ngunit hindi ito natupad. Patawarin ka ng Diyos, anak. Alam niyang hindi mo ginusto ang lahat, na ikaw ay nasilaw lamang ng galit at paghihigante. Nagustuhan niya ang lahat ng nangyari. Hindi nagtagumpay ang iyong plano nang dahil sa kanya, sapagkat alam niyang hindi ito tama. Igalang natin ang kanyang kapasyahan. Sa palagay niyo po ba, ang Diyos ang nakapaloob sa lahat ng ito? Walang makakapagsabi ng iniisip ng Diyos. Ngunit, hindi siya naghangad ng masama sa atin. Kung ganun, bakit hindi niya ako tinutuloy? Sapagkat mali ang iyong pamamaraan. Pag-ibig lang ang nakakagawa ng dakila. Bakit ako ang pinaparusahan at hindi ang mga masasamang namamahala na walang dulot kundi ang kasamaan? Kailangang alugin ang lalagyan para humalimuyak ang bango. Maraming salamat, Padre. Ngayon ay payapa na ang aking kalooban. Action! Si Kapitan Tiago ay ganun pa rin. Ayaw niyo mapagamot. Magpaganot. Sobrang ganda talaga. Ay, matumba na ako. Mamatay man kita. Nasa life forever, pero sa langit. May bloopers! Asang mga bloopers? Nag-play good. Sige! Nakikita mo ba ang lampara ngayon? Sasabi ko na. Action! Si Kapitan Tiago ay ganun pa rin. Ayaw niyang makapagmumot. Hindi na ko, naka-eh. Ginawan sa pari, oy na, may pinaka-heart na ko. Ano ang parago ng iyong hadiri? Saan ka na na dito? Camarón cocido at its finest. Dagan, mabubugigan. Nagwapa kay Kawa, tapos sa laula kay Kagtiin. Sige na. 3 Action! Ay, gangay na akong salina! Ano?